ngayon na magkakasama kami. Kasi, ayun na, pupansin nyo, wala si Kuya Bornok. Ayun, yung nangyari po kasi kay Kuya Bornok. Yung mga business, mapagpalang araw po sa atin lahat. Ayun, so, bali, pupuntahan po namin si Mercedes, yung asawa po ni Bornok. Ayun, mga kasama ko po si Boogie. Ayan. Mapagpalang araw po mga ka-business. Diyan din po si Kuya Bong. Magandang gabi po. Umaga pa lang. Ay, mga business, pupuntahan pa namin, susunduin namin, puntahin namin dun sa bahay. Kasi hindi pa nga daw po nakakakain. Wala silang pagkain. So, yun mga business. Ayun, kung naitatanong nyo po kung bakit si Kuya ka-business na lang po ang magpapaliwanag kung patungkol kay Bornok, mga business. Basta ito susunduin lang namin. Kawawa naman yung mga bata, hindi pa nakakakain. Gutom na. Bali sila kuya po, tsaka si ate nasa bahay. So kami lang kakasama. Balikan po namin kayo mga business pagka doon na kami sa Opo, mga business. bahay nila Mercedes. Grabe yan. Ganito yung parada niya. Sira. Yung mga business, nandito na kami sa bahay nila. Tara. Bakin mo na lang. Oo. Akit ka dyan. Magbihis na ikaw, magbihis na. Dali. Kids. CDS. Punta daw kayo sa bahay. Sabi ni Kuya. Kuya, galing mo. Hi, Mak. Dugyot mo na, oh. Hello. Na, tama na yan, dali. Doon, magbihis na lang ikaw para doon na kayo kumain sa bahay. Yung bag ni Bornok, mamaya namin i-check sa CCTV.
Andun ba lahat? Pati yung lisensya niya? Pati yung cellphone niya? Baka naman. Nandun din yung cellphone niya. Hmm. Anong sombrero yan? Si Buyit? Anong sombrero? Tutulog man. Kahit pandong lang, pandong. Si Ace, pawis na pawis ka. Pwes ka mo na yun, be. Gusto mo na yung itsura mo, be. Itsura mo ba? Gusto mo? Tara na. Ugasan mo yung kamay mo para malinis. Babae ka naman. Ang suklay-suklay. Saan? Bukas naman. Ito para bagyo na. Suklay-suklay. Kung binagmay na. Suklay yata ako dito. Ayan na. Nga na, Randolph. Paus mo na. Si Ace yan. Esberhel. Si Isberhel. Bukan ni kay kakaiba man. Pino, no? Pino ka na buhok babae. Like, helmet mo. Tara na. Tara. Tara na para makakain na kayo. Ang klaseng buhok mo. Nainit yung bata. Bilang mo na to. Dito ka. Kaya na po. Saan mo na yung bubi? Kawawa naman itong mga ito. Hindi pa nakakakain. Di pa ba kayo nakakain? Wala kanina umaga. Simula po kanina umaga. Mali, may pagkain naman dun sa bahay. Oyen. Yung mga business, malapit na kami sa bahay.
dito na tayo. Ito na ako ang business. Tara dito na, kaya para makakain na kayo. Ready na. Kanin na lang. Kanin na lang. Sige na, tara. Oh, kain na kayo. Dali. Dali na Mercedes. Kuha na doon. Kuhanin mo muna si Boy. Ito mo na ikaw sa akin. Hindi ka pala kumain. Kain mo muna. Katalia. Dali. Kain na doon. Kain na pa kayo na. Ace, kain na. Yan, kain kayo na. Kain na. Mercedes. Tapos muna ako dito. Dito na isa okay. Kumpul mo kayo sa isang kuwang. Ayos mo yung paa mo doon. Sulusot sa kabila. Yan, tabi kayo ni Kuya Lito, no? Akin na yung dito sa'yo. Mercedes, okay lang ba lagyan siya ng diaper? Umiyak siya. Sino ba hindi kumain? Sabihin niyo. Bag. Ah, tayo. Kami tapos na kami kumain. Ikaw. Hoy. Kaya na lang yata hindi pa kumain eh. Si ano, si... Toy, bila na rin Toy. Kuya Bo. Kumain na ako. Sige, hugas na ako. Kumain na kayo. Kumain na ako. Kain. Oo. Kumain na ako. Kuha na. Ulam Ace. To Ace. Ulam. Ulam mo. Dali. Kuha na. Kuha na. Wala na yung dalag din. Kasi yun. Kuha na Ace. Bili na. Kumain na ako. Ha? Kumain na ako. Ako sabay. Bo. Kayo na. Kumain na ako. Suka pa? Kain. Tapos na. Pulbuhan mo muna. Wala ba wala to? Toy, sabayan na ito ng... Sige. Kakain na rin ako. Bye. Kain na. Kain na. Kumain na kayo lahat? Okay, go. Oh, sige, sige. Bayan natin sila. Hayang. Na dito. Bira. Silito, ayan na. Kaya na po mga business. Kain lang, Mercedes. Kain lang kayo. Bawi. Kanina po pala sila walang kain. Mga PH, kain kayo ha. Walang sando. Wait lang. Inuhubad yung mga kain. Wait lang, baby. Ano, ulam ka na. Ito, walang ba yun?
Ay, yung prito, oh. Yung kumuha ng prito. Ano? Kailan ulam ka? Sama. Ito pala. Ang ulam ano to? Oh. Wala tayo ngayon. Ber. Diyan na. Ber. Kain ka na, Ber? Kain na kayo. Sige lang. Kain ng kain, eh. Ay, mainit. Kain po mga business. Mainit. Kasi yata yung dapat ito yung mainit. May gulay ba? Gulay mo. Gulay. Mayroon palakas ng tuhod to. Bagay yan sa'yo. Kaya po. Oo. Siyempre. Bakit ito? Go. Sige. Ano kaya ito? Ano? Ito. Says, walang ulam. Sabaw lang. Ay mga business, tapos na din sila makakain. Nakapagpahinga na rin po si Mercedes. Kasi kanina iyak ng iyak. Kasi, ayun nga mga business. Ayun si Boss Dave. Kasama natin. Hello po mga ka-business, magandang hapon po. Ayun na magkakasama kami kasi ayun na pupansin nyo wala si Kuya Bornok. Ayun yung nangyari po kasi kay Kuya Bornok. Bali kagabi po kasi yun nangyari. Gulat kami, bigla na lang na-brown out. Tapos akala namin normal na brown out lang siya. Nantay lang namin magkakaroon. Tapos, yun lang, nabalitaan na rin namin na kung ano yung nangyari kay Kuya Bornok. Ang kwento po kasi, si Kuya Bornok, nagmagandang loob lang po siya na magpintura sa kapitbahay po. Tapos, nandun po siya sa bubong at madilim na rin po kasi nun. Tapos di daw po niya nakita yung live wire. Sumabit po siya doon mga ka-business at pumutok po yung yung kuryente. At nalaglag po siya sa bubong mga ka-business. At kagabi rin po dali-dali rin kaming pumunta doon sa ospital. May mga tao rin po na nasugod po sa kanya sa ospital. Ayun, salamat po doon sa tricycle driver na tumulong po na magsugod kay Kuya Bornok sa ospital. Hindi po namin talaga inaasahan. Kasi yun si Kuya Bornok po kasi pag nakisuyo ka po sa kanya, bukal sa loob po niyang susundin yung pakikisuyo niyo po sa kanya. Sa sobrang bait po ni Kuya Bornok. Ayun po yung nangyari po sa kanya. At ngayon po kahit paano, ang balita po namin ay nasa hospital na po siya at re-recover pa po. Pero hindi pa ganoon kabuti po yung lagay ni Kuya Bornok. Kaya humihiling po kami sa inyo na tulungan niyo po kaming manalangin mga ka-business. Tulungan niyo po kaming hilingin sa Panginoon Diyos na ibalik po yung dating lakas ni Kuya Bornok. Kasi para sa amin, parte na rin siya ng pamilya. Ayan, nandito si Ate Mercedes. Dito rin si Baby Boyet. Maliit pa po yung mga anak ng mga ka-business. Tulungan niyo po kami nga manalangin sa ating Panginoon Diyos. Ayun sila Papa, tsaka si Mama. Wala po ngayon. Kasi kagabi, halos lahat naman po kami, hindi kami makatulog. Kasi nag-aabang din kami ng balita kay Kuya Bornok kung ano bang nangyari sa kanya. Pinuntahan din namin kahapon sa ospital. Kagabi pala. Napunta kami doon sa ospital ng Camarin Doctors. Pagdating namin doon, hindi naging mabuti yung hindi naging maganda yung pagtanggap nila sa amin dahil siguro dahil private yung hospital na yon, kailangan manghihingi po sila ng down payment bago nila asikasuhin si Kuya Bornok.
Ayun na, shoutout po sa mga security guard na nandun. Salamat po sa pag-unawa ninyo kahapon. Dahil kami nga medyo natatarata na rin. Hindi na namin alam yung gagawin namin. At pagdating dun sa Camarine Doctors, pinalipat po kami ng ospital dahil wala po sila nung kinakailangang aparato para kay Kuya Bornok. Kasi ang lagay po kasi ni Kuya Bornok kagabi, yung bandang kilikili po niya hanggang lower body po niya, nasunog po yun mga ka-business. Nasunog din yung damit niya. Tapos nalaglag po siya sa bubong. Yung taas po ng bubong siguro Third floor. third floor ng isang bahay. Hindi na po namin ipapakita yung mga picture. O kaya kung ipapakita ko man, i-blur ko na lang po mga ka-business kasi masyado pong sensitibo. Ayun po. Galing kami dun sa Camarine Doctors at hindi po kumpleto yung gamit nila dun. At sinisingil po kami ng 40,000. At kapag i-admit po siya, per night, 40,000 din po. Yung ganong kalaki po mga ka-business, hindi po namin kaya yun. At saka, yung agarang lunas po kasi yung hinahanap po namin. Hindi po nila mabigay mga ka-business. Kaya nagpasya po kami na isugod po si Kuya Bornok sa East Avenue. Dahil yun po kumpleto po yung mga gamit doon. At nirekomenda rin po ng hospital na mismo na doon siya dalhin. Mabigat po mga ka-business Mabigat po yung pinagdadaanan natin ngayon. At pasensya na po kung siguro sa mga susunod po na mga vlog, makakasama na po namin si Mama at saka si Papa. Ngayon kasi sila di rin sila makapaniwala Mga po mga kasi ka-business. Tsaka hindi rin nakatulog yun. Hindi nakatulog. Nakatulog, kahit nga ako, hindi nakatulog. Kaya iisip kung bakit nangyari yung ganun. Tapos mga ka-business, di bali hindi po naisama na yung vlog dun sa patungkol dun sa pagsugod sa ospital kasi mga taranta na nga po. Wala na sa isip yung ganun na kailangan pa i-vlog, ganun. Emergency po kasi mga Emergency kasi. Madalian na So ito, nag-aabang lang kami kung anong update kay Bornok. Kahit si Kuya tsaka si Ate, hindi mo ng maayos kakaisip Biglaan. Hindi mo masabi. Ang pangyayari. Bagamat nagkamali din si Kuya Bornok kasi dahil pumayag pa po kasi siyang magpintura kahit gabi na. Oo. Dapat po sana pag magpipintura tayo ng again may katabi tayong kuryente na kable ng kuryente. Lahat naman yan may mga live wire po mga ka-business. Kailangan nakikita mo po talaga. Sabi naman po niya, kabisado na daw po niya kasi yun, yung spot na pagpipinturahan. Tansya naman daw niya, kaya naman daw niya. Yun lang. Ganun talaga minsan talaga, kailangan hindi tayo manghawak sa sarili natin mga ka-business. Kasi masyado magtitiwala sa sarili natin. Kailangan doble ingat po mga ka-business. Ngayon, si Kuya Bornok naman po, buhay po siya mga ka-business. Sa kabutihang palad po, sa awa ng ating Panginoong Diyos. Buhay po siya mga ka-business. At sabi po ng mga kamag-anak po niya, nakasama po niya sa ospital, inaantay pa po yung resulta ng x-ray po niya kasi yun nga, mataas po kasi yung pinagbagsakan niya at masama po yung pagkakabagsak sa kanya. Yan po mga ka-business. Ito po si Ate Mercedes. Ate, baka may isang sabihin. Kay Kuya Bornok. Kami naman, buong pamilya, nakahanda kaming tumulong sa inyo. At hindi namin kayo pababayaan. Ano yung mga anak niyo po ate.
lakas ang loob mo, kayo yung asawa mo, matapang. Pakatanggal ka lang natin, Mercedes. Lumalaban si Bornok. Ikaw ang hinaan ng loob. Palakasin mo ang loob niya, kasi pag napanood niya to, pare-parehas tayo na bigla. Hindi natin talaga masasabi yung aksidente mga ka-business. Disgrasya na. Kaya dobling ingat talaga eh. Sana. Siguro ito mapapanood ko ni Kuya Bornok. Kasi si Kuya Bornok mga business na nakakapagsalita po siya. Sabi po nung kapatid niya, nakakapagbiro pa daw po mga business. Kaya lang, kahit na nagbibiro siya mga business, yung lagay po niya hindi pa rin stable. Kumbaga nasa critical stage pa po siya mga business. May kailangan pang operan sa kanya, hindi po natin masasabi mga ka-business. Kasi di pa nalalaman ang resulta eh. Wala pang resulta eh. Hanggang ngayon nag-aantay pa rin ng resulta eh. At sa awa ng Diyos, buhay siya mga ka-business. Umuoriente ka nga lang sa outlet di ba? 220. Pero may mga nagsasabi na salamat nga daw na parang nakalabas yung kuryente. Hindi siya dumikit doon. May nasugatan ba siya? Pumutok yung Kasi kung hindi daw, posibleng patayin siya nun. Saka Kuryente. mas daw, mas mainam daw yung nandun siya sa baba. Kaysa nandun siya sa taas, nga matusta siya doon. Po kasi mga ka-business, yung nangyari po kasi kay Bornok, di bali kumuha, nagpaabot kasi siya ng ng panungkit. Ang problema naman dun, ang panungkit na ginamit niya bakal. So yung bakal na yon nag-spark dun sa live wire, ang poste. Di bali dumikit. Kaya yun, nakuryente siya. Hindi mo rin masasabi na mabuti na lang na bumagsak siya. Pero, at least kahit paano, nung bumagsak siya, may magre-rescue sa kanya. Kasi kung dun lang siya sa taas, posible patayin siya dun eh. Tupukin siya ng apoy hanggang sa mawalan siya ng buhay. Walang magre-rescue sa kanya dun kasi sino ba naman ang aakyat dun? Kuryente yun, para tulungan mo lang. Diba? Di pati ikaw namatay din. Kesa delikado din yung pagbagsak niya. Pero at least na-rescue. May chance siya. May tsansa na kagaya niyan ngayon, buti na lang na isugod din sa ospital kaagad. Pero kung dun lang talaga siya sa taas, antayin lang na hanggang sa mawalan siya ng buhay, hindi siya marirescue. Taas ng pinagbagsakan. Napanood ko nga po yung CCTV. Hindi ko na rin isasama mga ka-business kasi sensitive rin masyado. Parang hindi pwedeng Hindi po. sama. Kasi kawawa. Ayun ate. Nalakasin mo loob na Kasi loob ni Kuya Bornok. Sabi mo sa kanya, huwag siya mag-alala. Huwag rin kayo mag-alala. Anong mangyari, nakahanda naman kami tumulong. Hindi namin kayo pababayaan. Papa Dins din kagabi, hindi rin nakatulog. Kakaisip, kakantay kung ano bang balita. Si baby boy ito, late pa po siya. Wala pang alam kung ano nangyari sa papa niya. Wala nang puwag kung anong nangyari sa papa niya. Hindi nakapagsalita si Mercedes pero ramdam mo yan.
Yun lang po mga ka-business, yung update po natin kay Kuya Bornok. Tulungan niyo po kaming manalangin mga ka-business. At yan ay malaking tulong na po para sa amin at para kay Kuya Bornok. Nalingkin ng Panginoong Diyos yung panalangin natin pare-parehas na sana bumalik agad yung lakas ni Kuya Bornok. Makasama uli natin sa pagbablog, si Boyet, Kontrabida, si Koreano. Ang dami niyan palang karakter mo. Bornok, Aso, Diaz. Ngayon kay Bornok, nandito lang kami, buong family ka business. Para sa iyo at saka para sa pamilya mo. Kung anong iniisip mo, yung gastos, yung ano, huwag mong intindihin yun. Magpalakas ka, labanan mo, lumaban ka. Kasusuko. Kasi marami pa eh. Yung maramo natin, wala pa yan eh. Marami pa tayong magkasamahan. Marami pa tayong pupuntahang mga lugar. Marami ka pang ipagdadrive para sa pamilya namin. Kay Papa, kay Mama. Buong ka-business family, buong ka-business team. Marami pa tayong magsasamahan. Gantay lang kami. Basta magpagaling ka. At mahal na mahal ka namin. Yun lang po. Ayun, Nok, pagaling ka. Sana mapanood mo to. Grabe. Basta andito lang kami, mga kapatid mong kagwang. Buong family ka business. Pagpe-pray ka namin na gumaling agad-agad. Basta kaya mo yan. Ikaw pa. Oo pa eh, masamang damo ka. Pero lang po mga business. Ba yan? Baka sila, may gusto silang sabihin, hindi ko mo. Nok. Hira. Pagaling ka, Nok. Huwag kang mawala ng pag-asa, Nok. Tsaka manalangin ka sa Panginoong Diyos. Sana dugtungan pa buhay mo. Dito lang kami, Nok. Dito lang ka-business family. God bless, Nok. Ingat ka palagi dyan. Pagaling ka. May. Nok. Ito oh, loob, tibay. Kagwang ka eh. Kayang-kaya mo yan. Dito si Buknoy. Oh. Tularan mo lang yung sa akin lang. Dito ka na lang humugot din sa akin ng lakas. Sa taas, manalangin ka. Yung binanggit ko sa'yo noon, yung magkwentuhan tayo dito, di ba? Kahit anong problema, kayang-kaya natin yung lutasin. Basta kasama ang Panginoong Diyos. Manalangin ka, Nok. Kaya mo yan. At sa mga kamag-anak, mga kapatid, tuloy-tuloy lang po panalangin natin para sa ikagagaling nating kapatid na kagwang. Tsaka Nok, huwag mong kalimutan manalangin sa Diyos. Kayang-kaya yan, malagpasan mo yan, maniwala ka sa akin. Malagpasan mo yan, ngayon pa, na salamat nga, naraman namin. At ligtas ka, buhay ka. Ang tanging mo lang gagawin, Nok, magpalakas ka lang dyan. Relax lang, nandito lang kami. Nanditong buong team nakasuporta sa'yo. Sila, mama ka-business, papa ka-business, buong pamilya ng ka-business family. Handang-handang tumulong sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Nandito mga kapatid mong kagwang, mahal na mahal ka namin. Kayang-kaya mo yan, Brad. Kaya ako, kaya Buknoy, si Junjun. Ayun, Bornok, yun, palakas ka, hindi lang para sa sarili mo, kundi syempre para na rin sa sawat mga anak mo. Kasi tingnan mo yung mga anak mo, ang liliit pa, sobrang kawawa. Yun, pagaling ka dyan, Nok. Tapos, wag talaga kalimutan manalangin. Kasi yun lang yung magiging sandata natin eh, yung panalangin. Ingat ka dyan palagi, tsaka sana gumaling ka na agad. Tapos tingnan mo tong baby mo, oh. So, walang kamalay-malay. Naman kay Bornok, gusto ko lang sabihin na sana mas mapabilis yung recovery mo kasi andito yung pamilya mo, nag-aantay sa'yo.
lakasan mo yung loob mo, huwag kang papatalo sa sakit na nararamdaman mo. Yun, sana gumaling ka na kaagad at makauwi na dito ng malakas. Yun, pagaling ka. Nope. Ikaw. Basta dito lang kami, Nok. Kaya na. Tiwala lang. Nagagulat talaga yung nangyayari na yun. Basta, Nok, magkantay lang kami rito. Siyempre, nandito pa rin kami, ha. Kaya nandiyan yung pamilya mo. Kaya yun nga po mga kabisnes, pasuyo po. Pasama po si kapatid na Bornok sa panalangin. Thank you po. Okay na si Ate Mercedes, kahit di nakakapagsalita. Pero ramdam natin yan, syempre. Yung pinakamabuti. Hiling yan ni Ate Mercedes para sa kanyang asawa. No, ate? Huwag po kayong mag-alala. No, ate? Si Kebornok, syempre, think positive tayo palagi. Doon tayo pupunta sa mabuti. Pagsubok lang yan, ate. Ha? Manalangin kayo ng madami. Kaya titigil. Pananalangin. Kasi, kung sa sarili natin tayo magtitiwala, wala tayong magagawa. Alam na alam mo yan, ate. Tibayan mo yung loob mo, ha? Lalo na sa mga anak mo. Yung mga anak mo siguro, di pa nila nauunawaan. Pero, balang araw, may kikwento natin to. Alam niyo ba, anak, yung tatay niyo. Matatag yung tatay niyo. Ayan. Sana tularan nila. Ano? Malalagpasan natin to mga ka-business. Ano? Yun lang at maraming salamat po sa pagsama niyo po mga ka-business. Yun lang po, manalangin po tayong lahat. God bless po sa ating lahat mga ka-business. Mag-iingat din po kayo palagi. Ano po. Maraming salamat po at mahal na mahal din namin kayo mga ka-business. Salamat po sa walang sawang suporta. Sana itong pagsubok ulit sa ka-business family, sana wag nyo rin kami iwan mga ka-business. Sama-sama natin itong lalagpasan. Ano po. Salamat po ng marami. God bless po sa ating lahat. Bira lang, Kuya Bornok. Kaya Bira lang. Pagaling ka, Nok. Pagaling. Hello. Kaya mo yan. Bira. Kaya yan. Bira tayo ulit. Bira. Subok lang yan.